أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri, pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, na siyang naggabay sa atin sa relihiyong ito, na hindi tayo nagabayan kung hindi niya tayo ginabayan, at tayo'y nagpugay sa Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na dapat nating malaman na ang kahalagahan natin bilang isang Muslim, na ang pagiging Muslim ay sagrado ang kanyang kahalagahan. Kung titingnan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay binukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pahalagahan natin ang pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at sadyang pinarangalan namin ang mga angkan ni Adam, at binuhat namin sila sa kalupaan at karagatan, at pinagkalooban namin sila mula sa mga malilinis, at itinangi namin sila ng higit kaysa sino mang nilikha namin ng lubusan. Kaya dito, mga kapatid sa pananampalataya, bukod sa pagtangi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Muslim, na kung saan tinuran ng ating relihiyong Islam na ayon kay Ibn Abbas, na ang pagiging sagrado ng isang Muslim, pagiging sagrado kaysa sa Kaaba ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'alang mananampalataya, ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, annahu nadara ila al-Kaaba faqala ma a'dama harmataki wa ma a'dama haqqaki walal muslim a'damu hurmatan minka harramallahu malahu wa harrama damahu wa harrama irdahu wa adahu wa an yadunna dan nasu'in. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, na tumingin siya sa Kaaba at saka nagsabi, gaano katindi ang iyong pagiging sagrado at gaano katindi ang iyong karapatan, at sadyang mas matindi ang pagiging sagrado ng isang Muslim kaysa sa iyo. Ginawang sagrado ng Allah ang kanyang yaman, at sagrado ang kanyang dugo, at sagrado ang kanyang dangal, at ipinagbawal na saktan siya at paghinalaan ng masamang hinala. Kaya dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na dapat niyang pangalagaan ay ang katatagan, determinasyon, lakas ng kalooban at kalayaan sa pag-iisip para lumabas ang halaga ng tao sa lipunan. Mga kapatid sa pananampalataya, ngunit ang tao ay hindi nagpapahalaga sa pagpapahalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng pagtangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Muslim, sa kabila ng pagiging pagsagrado ng isang Muslim, na kung saan na hindi nila pinapahalagahan ang mga pagpapalang ito na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qiluna inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, o inaakala mo na ang karamihan sa kanila
ay talagang nakakarinig o nakakaunawa, hindi sila kundi mga hayop, bagkus mas masahol pa sa naliligaw na landas. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sa kabila ng lahat ng pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, sa kabila ng pagbubukod tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, at sa kabila na ginawang sagrado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin, ay makikita natin na kung saan sinira pa nila ang kanilang kahalagahan. Kahalagahang pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya kung titingnan natin, sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal faabayyana ay yahmilnaha waspaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana daluman jahula." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, katotohanan, inalok namin ang tiwala sa mga langit at lupa at mga bundok, at sa katinanggihan nila napapasanin ito at nangamba sila mula dito, at pinasan naman ito ng tao, tunay na siya ay naging mapaglabag na mangmang. Mga obligasyon na inyatang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Muslim, na makita natin na nagpapabaya, nagpapawalang bahala, binabaliwala at tumatalikod at hindi sumusunod, na kung saan ang obligasyon na pinagkaloob ng Allah sa alipin ay ang Islam. Makita natin na wala silang pagpapahalaga sa ating relihiyong Islam. Wala silang pagpapahalaga sa inyatang o binigay ng Allah na obligasyon sa isang alipin, na kanila lang binabasta-basta at pinagpapawalang bahala, at hindi nila isinasagawa at isinasapamuhay ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang obligasyon na inyatang ng Allah sa isang alipin ay ang Islam, na kung babaliwalain, ipagpapawalang bahala, ay mananagot ang isang alipin. Kaya dito na dapat nating malaman, bawat nilalang ay merong lugar upang ipakita ang kanyang kahalagahan. Katulad ng tubig, na kung saan magkakaiba ang presyo nito o ang halaga ng tubig, depende kung saan ito nakalagay. Kung saan ang kanyang kinalalagyan, parang presyo ng tubig sa tindahan at iba sa hotel, magkaiba ang presyo sa hotel o sa eroplano, kahit magkatulad lamang ang mga ito. Kaya dito mga kapatid, sa kabila ng pagkakatulad ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaiba lang ang kanilang halaga, magkakaiba lang ang kanilang antas sa pamagitan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamagitan ng pagsisikap ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, maiiba ang antas ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay magpapakabuti, magpapakatwid, tatalima, na dito makita natin na ang kaibahan, na kung saan ang taong may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito makikita kung gaano kabigat ang katayuan ng isang tao sa kanyang relihiyong Islam kung meron siyang takot sa Allah. Sinabi ng Allah sa Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa Allah kung sino ang merong takot sa Kanya. Kaya ang takot ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang magbubunsod sa Kanya na isagawa niya ang kautusan ng Allah at hindi ipagwalang bahala ang mga kautusan ng Allah. Mga obligasyon na inyatang sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalataya, pagpapahalaga sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpapahalaga sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay isang Muslim, ginawa tayong sagrado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa mga ipinagkaloob na pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ay huwag tayong mabilang sa mga taong bibitaw,
huwag tayong mabilang sa mga taong malingat sa relihiyong Islam na dahilan ng pagkawala sa relihiyong Islam. Kaya dito, panghawakan natin na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inyulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamar. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tinuran ng sugo ng Allah, darating sa mga tao ang isang panahon na ang maitiisin sa kanila sa kanyang relihiyon ay kagaya ng taghawak ng baga, isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya dito mga kapatid sa panampalataya, na pinapabatid sa atin ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagiging matatag natin sa ating relihiyong Islam, pagpapahalaga sa pagpapala na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, Muslim na itinangi ng Allah, Muslim na ginawang sagrado sa ating relihiyong Islam, na Muslim na mas sagrado kaysa sa Kaaba, na kung saan pagpahalaga sa mga pagpapalang ito na huwag tayong bibitaw, huwag tayong titigil sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kinakailangan maging masigasig tayo sa pag-ibada sa Allah. Huwag pilitin ang sarili sa mga tao na hindi ka naman pinapahalagahan. Kaya ang ating relihiyong Islam ay dito matatagpuan ang pagpapahalaga ng isang tao na mararamdaman niya ang kanyang kahalagahan kung siya ay dadakila, sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi niya aaksayahin sasayangin ang mga pagkakataong ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin para maging sagrado, maging mabuting alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kabila ng lahat ng ito ay huwag tayong manghamak ng iba. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Abu Hurairah, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, la yakunahu wa la yakdibuhu wa la yakduluhu, kullu muslim alal muslim haramun ardihi wa maluhu wa damahu at-taqwa hahuna bihasbil amri min syarri an yahtakir akahul muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Muslim ay kapatid ng isang Muslim. Hindi niya ito ipagkakanulo at hindi pasisinungalingan at hindi pababayaan bawat Muslim. Bawat Muslim sa ibang Muslim ay sagrado ang kanyang dangal at kanyang kayamanan at kanyang dugo. Ang pagkatakot ay nandito, kaya sapat na sa isang tao mula sa kasamaan kung hahamakin niya ang kanyang kapatid na Muslim. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Kaya dito pinapabatid sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pagpapahalaga, kinakailangan pahalagahan ng bawat isa ang kanyang kapatid na Muslim, ay hindi niya ito ipagkanulo, hindi niya siraan, hindi niya pababayaan. Kaya dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kung hindi pinapahalagahan sa mundo ay meron pa rin pagkakataon sa kabilang buhay. Na ibig sabihin, hindi natin kailangan purihin ng tao. Hindi natin kailangan ang kanilang papuri. Na hindi natin kailangan na makita nila ang ating gawa, ang ating mga ibadah, sapagkat ginagawa natin lahat ito para sa kabilang buhay, para sa kaluguran ng Allah. Ginagawa natin ito dahil ito'y utos ng Allah at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ipagkakaloob sa kanyang alipin na nagpakabuti, nagpakatatag at nagpahalaga sa pagiging sagrado na ipinagkaloob ng Allah, na itinangi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paraiso, kabilang buhay na ating minimithi.
Sinabi ng Allah sa banal na Quran, tilka ad-darul akhiratu taj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala pasada wal akibatu lil muttaqin. Sinabi ng Allah sa Quran, iyan ang huling tahanan na aming gagawin para sa mga yaong hindi gusto ang pagmamataas sa kalupaan at katiwalian. Ang kahihinatnan ay para sa mga matatakutin. Kaya dito, kahihinatnan ng mga tao na nung sila'y nasa mundo na kung saan hindi sila nagmataas, hindi sila nagmalaki, at iniwasan nila ang katiwalian, ang pagsuway sa Allah. Kaya ang hantungan ng mga taong ganito ay pagpapala ng Allah, paraiso ang ipagkakalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tayo'y magpapakabuti, susundin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pahahalagahan ang pagpapahalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin sa pamagitan ng pagpapahalaga sa mga pagpapahalaga ng Allah ay pagsundin natin ang kanyang kautusan. Kaya hanapin natin ang halaga sa tamang lugar at kalagayan dahil mahaba pa naman ang iyong oras. Kaya itinalaga tayo dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha tayo ng Allah para sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, para dumakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay hindi mabilang sa mga taong papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kabila ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag tayong malungkot kung anuman ang ating mga pagsubok na dumarating, kung anuman ang ating mga kalagayan, anuman ang ating katayuan sa lipunan. Sinabi ng Allah sa Quran, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sinabi ng Allah, at huwag kayong manghihina at huwag kayong magdadalamhati at kayo ang mas mataas kung kayo nga'y mga mananampalataya. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala na bilang tayo ng Allah sa mga taong kanyang kalulugdan dito sa mundo at sa kabilang buhay, na hilingin natin lagi sa Allah na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, hindi tayo parusahan sa libingan, hindi tayo parusahan sa impyerno, papasukin tayo sa pinaka mataas na antas ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.